Nagbabala ang Trade Department laban sa pagbili ng mystery parcels online. Ito yung unclaimed packages na pinili at binenta ulit. Baka raw imbes na makaswerte, sumakit daw ang ulo ng mga bumibili at nagbebenta nito. Nagbabalik si Elaine Fulgencio. Nasubukan mo na bang mamili ng hindi mo alam ang laman ng package? Yan ang patok ngayon na mystery parcel na ibinibenta online. Sa post na ito, nagkakahalaga ng 2,250 pesos ang isang sako ng mystery items. 2,200 pesos naman ang isa kung 20 sako ang bibilhin. Kapag sinuwerte, may makukuha raw na bagay tulad ng damit at laruan na mamahalin. Isa sa mga nawiling bumili ng mystery parcel ang online seller na si Christine. Maliban sa pera, puhunan niya raw rito ay lakas ng loob. Wala raw kasing kasiguraduhan ang makukuha niya sa package. May maliliit na item, may malaki, may mabigat, may magaan lang siya. Minsan naman, wala siyang laman totally. So, talagang hindi namin siya alam. Nagugulat din kami. Kapag nabili niya ang isang sako ng mystery parcel, binebenta niya na ang laman nito online. Sinisiguro naman daw niyang lihitimo at hindi nakaw ang mga binibili niya. Mostly yung sa, 'di ba, sa packing niya, may nakalagay doon minsan canceled. It's either kinancel siya nung buyer or yung iba naman hindi na na-deliver. Ayan, nakalagay siya sa waybill kung canceled siya or minsan naman kasi nadodoble yung order ng buyer. So, minsan tinitinda na lang din siguro nila as one sack yung mga ganun. Paliwanag ng Department of Trade and Industry, ang mga mystery parcel na binibenta ay mga produktong in-order din online. Maaari raw na ang mga package na ito ay hindi na-deliver o hindi tinanggap ng recipient, kaya binalik ng delivery rider sa online selling platform. Kapag binalik, dito na ito tatanggalan ng sticker kung saan nakalagay ang pangalan at address ng original buyer. Matapos dito, ibebenta na raw ang mga ito bilang mystery parcel. Pwede ring laman ng mystery parcel ang mga package na galing sa mga OFW abroad na hindi na kinuha o nakarating sa totoong may-ari. Kapag more than 1 year po yung mga boxes, yung mga balikbayan boxes na nandun sa customs at hindi po kine-claim or hindi binabayaran yung taxes, pwede po siyang isubasta. Ibig sabihin, magkakaroon ng valid auction sale. Tapos, yung bibili po nitong mga item na to, kinakalap nila, kinokolekt nila, tapos binibenta nila yan sa mga baratilyo. Binabantayan naman ng DTI ang ilang mystery parcels na ninanakaw daw sa mga warehouse. Tatanggalan ng label at saka ibinibenta online. Paalala ng DTI sa mga tumatangkilik nito, dapat may kaukulang dokumento ang mystery parcel dahil maituturing itong paglabag sa anti-fencing law. Batas ito kontra sa pagbili o pagbenta ng mga produkto na mula sa nakaw. Yung mga parcel na nakaw, yung mga pilfered na mga items mula sa mga storage facility or even sa customs kung may nananakawan dyan, yung mga binubutasan na box, tapos ninanakaw yung item, tapos binibenta, yan yung meron tayong applicable law, itong anti-fencing law na kailangan pag-ingatan ng ating mga consumers. Nagbabala rin ng DTI sa mga online seller ng mystery parcels. Kung wala raw ebidensyang online sellers na hindi nakaw ang binibentang items, posibleng ma-take down o ipabura ang kanilang mga page. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.